tayo nga po ay nagtayo na nga po ng Christmas tree because Christmas is coming, yes. Nako ha, para sa'yo Tori at Yukali, maraming salamat po sa inyong pagpapakape sa akin. Para sa'yo to. Hi Sir Justin, matagal na nga po akong nakikinig sa inyo sa SMDC updates, ayan, about sa Ice Tower. Nung una, nagkaroon po ng property sa shore residences, hindi ko rin po natuloy. Pangalawa, nagkaroon din po ng property sa ibang developer po pero hindi rin po ako natuloy. At pangatlo, nagkaroon ako ng property sa Ice Tower pero mukhang nangangamba ako na baka hindi ko na rin pumatuloy. Tanong ko sa sarili ko kung para sa akin ba talaga yung property. Kasi po kabayan kaptits, gandang-ganda po talaga ako sa Shore 2. Doon po sa Tower 1, yung Shore 2 at yung Coast, hindi ko na panindigan. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? At kamusta po sa ating lahat? Today is October 10, 2025. Araw po ng Biyernes, kabayan ka-updates. Nako, alam nyo, sa totoo lang po, pasensya na po kayo kung medyo iba po ang ating boses dahil hindi pa rin po maganda ang ating pakiramdam, ang ating throat. Talagang pinilit lang po talaga natin na mag-podcast, no? At kasabay din po ng hindi magandang pakiramdam, Diyos ko, sumabay pa ang ating ring light. Oo. Kaya hindi ko po maintindihan, kabayan ka-updates. Parang feeling ko na nasa studio tayo ng gabi ng lagim. Oo, hindi ko tuloy ma-enjoy yung parang hindi, kasi ang gusto ko mangyari, kabayan ka, sa itong Christmas tree natin, ma-emphasize yung ganda. Kaya lang dahil sobrang sobrang iba yung ilaw ngayon, hindi po nakikita yung ganda ng ating Christmas tree. Oo. So, yun po, kabayan ka. It's actually, tayo nga po ay nagtayo na nga po ng Christmas tree because Christmas is coming, yes. Oo, October na po ngayon. So, mga ilang araw na lang ba? Siguro mga 70 days something na lang po, kabayan ka-updates. Magpapasko na sa lahat po ng mga nagde-decorate po ng mga Christmas tree sa kanilang bahay habang nanonood po, nakikinig ng SMDC Podcast. Nako ha, mega super duper shout out to all of you. Okay. Actually, kabayan ka-updates, ang ginawa ko lang po dito, so meron lang po ko dyan ang Christmas tree. Malit lang po ito. Ito po yung dati kong background sa dati kong bahay dati. Kasi parang nanghihinayang akong bumili ng Christmas tree ulit. Tsaka feeling ko, tama na yung ganyang kalaki. Ayan, medyo payat siya. Kasi pag bumili pa ako ng medyo malaki, baka ewan ko, parang overwhelming na po yung dating. Okay, hindi naman po ito malaki, itong unit na tinutuluyan ko. So, studio lang po ito. So, I don't think kailangan pa ng malaki. Ayan. So, okay na po yan, kabayan ka-updates. Ayan. So, naglagay din po ako ng Christmas lights sa bintana. Oo. Pero yung nasa taas lang po. Ayan, hindi po siya abot dito kasi parang feeling ko overwhelming. O, di ba? Word of the day, overwhelming. Oo. Oo, Diyos ko Lord. Hindi. So, kumbaga parang nasa taas lang siya, may ilaw-ilaw diyan. So, kapag ako po ay nagte 10K steps, kabayan ka, please, nakita ko nga po tong
unit. Talagang madedefine mo, okay, ito yung unit ko kasi ako lang po yung may Christmas light sa bintana. Oo. Nakuha sa lahat po ng mga kabayan ko updates na nagtatanong na saan ka ba bumili ng Christmas tree, ng mga pangsabit sa Christmas tree. Ayan. Ako po ay bumibili sa Dapitan Arcade. Oo. Kung saan sobrang mura po ng kanilang mga kagamitan doon. Pero syempre, may mga binili rin po ako sa SM Department Store. Oo. Syempre SM 'yan, 'di ba? Hindi tayo bibili diyan. Syempre kapamilya 'yan ng SM Development Corporation, ng SM Dep Store. Oo. Kaya nga we got it all for you, 'di ba? Oo. Nako, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na ah, may planong bumili ng mga palamuti sa Christmas tree, ha? Huwag na po kayong magpahuli, okay? No? Mas maganda agahan na po natin, ayusin ang ating mga Christmas tree. Ano ba? Maaga na rin po nating ayusin yung mga decoration natin sa bahay, o kung pa pwede, kung may budget, o i-advance na rin po natin yung mga pagbili ng mga regalo, 'di ba? Kasi syempre pag mga Christmas trash, no, or pagpasok po ng December, nako kabayan ko, kahit sale po iyan, kahit medyo maganda-ganda po ang mga presyuhan, no, ang hirap po talaga bumiyahe. Lalo pa kung hindi ka nakatira malapit sa mga SM malls, 'di ba? O kailangan mo pang mag-grab, kailangan mo pang commute, 'di ba? Ang hirap po, no? So, 'wag na po kayong sumabay sa Christmas trash. Oo. So ngayong October pa lang, gumawa na ng mga listahan. Yung listahan ng mga reregaluhan, 'di ba? O para at least pagpasok na November, o edi kung may nakalimutan, edi bumili agad. Kung wala nang nakalimutan pagpasok ng November, edi mag-Halloween party na lang po tayo. Oo, ayan. So ito nga si Main, actually, yung aking secretary si Main, kasi last year, namigay po tayo ng mga Noche Buena package para sa mga ilan po sa ating mga ka-updates na empleyado sa SMDC. Hindi po lahat, no? Hindi ko kaya lahat. Hindi ko kaya lahat, syempre. Kumbaga may mga ah, listahan po ako na binibigyan. Yung mga madalas ko lang po na kakadaupang palad, or yung mga may mga kinalaman sa or yung mga taong may mga kinalaman po sa pag-aayos ng aming mga dokumento, sa bookings, ganyan. So, ako nga po ay humingi na nga po ng listahan kay Main kasi nga, syempre kabayan ka updates, ang hirap-hirap din pong mag-ayos ng mga Noche Buena package. Oo, sobrang hirap po. Though masaya po ako na nakakapagbigay po tayo. Pero ang hirap kasi nung last time, hindi ko na lang po nakwento sa ating podcast. Nung last time po na ako po ay bumili mismo ng mga pang Noche Buena package dyan po mismo sa SM Mall of Asia. Kasi doon po napakalaki po ng depth store tuloy, ng supermarket po doon. So doon po ako bumibili. So siguro I think kung doon nagkakamali, mga 26 bags. Oo. Kasama na po yung mga empleyado, yung mga yung mga nasa grupo ko, no, yung mga tao ko kasama na rin po doon. I think 26 bags. Hindi, 28. May pasobra akong dalawa if ever lang. So 28 bags yun, kabayan ka updates. Diyos ko, may isang corned beef na nawala. Kasi sinabi sa akin ng cashier, sobra daw na isang corned beef. O di sabi ko, sige, di kung sobra, edi ibalik. Tapos bigla nung namimigay na po kami ng mga pang Noche Buena package. Diyos ko, may isa akong nakita na kulang po ng isang corned beef.
So, napabili po tayo sa Alpha Mart. O, Diyos ko, ano yun? Yung ba to? Yung mamahaling corned beef pa naman yun, kabayan ka. Please, magkano yun? O, Del Mundo? Nakalimutan ko na. Anyways, ganun siya. Ah, um, ang hassle, kabayan ka updates, no? Ang hassle po ng ganun. Kaya, make sure na kung kayo po ay aayos ng mga pinamimili, make sure ha, na dapat ay ma-check talaga natin kung dala-dala nga ba natin ang lahat ng mga pinamili. Baka may nakalimutan. Kasi nga po kabayan ka updates, noong time yun, ang daming tao. Binili ko siya I think December 16. Hindi pala December. I think binili ko siya noong November 29 kung di nagkakamali. Ilang araw bago po ako mag-birthday. So, 'di ba? 'Di ba? Birthday ko pero ako po ang nagbibigay ng ano. Oo, ganun po tayo kabayan ka updates. At tsaka ano din po kabayan ka updates. Kumbaga Thanksgiving po natin iyon. Munting regalo. Kasi naging maganda yung taong ng 2024 sa atin. Umapaw po yung blessing. So, ibigay, no? Sabi ko nga, hopefully every year, mapanindigan po natin ito pong Noche Buena package po natin. Oo, ayan. Sa lahat po ng mga nagpe-prepare na, para po sa darating na Kapaskuhan, please, wag na po kayo makipagsabayan sa mga Christmas trash, no? Sa Christmas trash, no? Kung kaya po, unti-untiin na po yung ating pagbibili ng mga regalo, mas maganda. Oo, so, kung kaya po ng every sweldo, ayan, or every quincenas, 'di ba? Paunti-unti binibili po natin yung yung regalo mas maganda kaysa yung tipong isang bagsakan o papaano na lang pag isang bagsakan, Diyos ko, December ubos ang pera mo, o 25 magpapa-aginaldo ka sa mga inaanak mo, o sa 31 may kailangan may pa prosperity bowl ka, hindi pwedeng wala kang pa prosperity bowl. Oo. Alam nyo kabayan kaptids, hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Pero na willy lang po ako. Gumagawa po ako ng prosperity bowl. Oo. Ano lang, parang pang dekorasyon lang. Oo, hindi pong ano lang. Ewan ko, hindi ko alam kung ako lang, pero hindi yung naniniwala kabayan kaptids, pero yung may makita ka na may mga bigas, itlog, golden coins, tapos yung mga blue bills na may ribbon. Di ba parang ang ano lang, nakakadagdag palamuti lang po sa ating mesa. Okay? So, yun po. So, dapat maghanda na nga po tayo sa ating mga regalo. Oo, pambili po ng mga regalo. Unti-untiin na nga po natin. Kabayan ka updates, gusto ko nga palang batiin, ayan, asan na ba yun? Si Riyak Yu Akali, ayan, siya po ay nagkomento sa construction updates or walking tour ng Sands Residences sa as of September 28, 2025. Uy, nagpadala ng pangkape, nakaka-touch. Oo, $4.99. Nagpadala po ng super thanks sa ating video na yan. Kaya nga po, kung di nyo nga napapansin, may pakape tayo. Ayan, decaf, white mocha, americano. Hindi mo kaya. So, nako para sa'yo to, Riyak Yukali. Maraming salamat po sa inyong pagpapakape sa akin. Oo, ang nakaka-touch lang. Hindi po kailangan gawin to, pero diba, parang yung mag-spend ng ganung super thanks, diba, nakaka-touch lang. Pero mas maganda kabayan ka, please, kung kaya po, mag-refer po kayo, please. Ayan. Riyak Yukali, thank you so much. Maraming salamat sa iyong pakape. Para sa'yo to. Ay, grabe. Ang sarap ng libre talaga, kabayan ka updates. Okay. No, kabayan ka updates, gusto ko nga lang pala magkwento. Ito po ay para sa lahat po ng mga kabayan ka updates na medyo
pinanghihinaan po ng loob. May mga ilan tayong mga kabayan ka-updates dito na nakakausap ko, no? Okay, nakakausap ko at hindi ko sila kliyente, pero may mga hindi magandang kwento about ah, sa pag-i-invest po mismo sa property. Oo. So, ayoko na lang po banggitin yung pangalan niya. Sabi niya kasi parang wag ko na lang daw banggitin pero okay lang ikwento. Mm. So, meron tayo isang ka-updates dito na nakausap ko, parang naaliw nga siya doon po sa Ice Tower na ina-updates ko every month, no? So, nakakalungkot lang kasi kabayan ka-updates, siya po ay nagkaaroon ng problema ngayon sa pinansyal. Oo. So, hindi pa naman po canceled yung property pero for cancellation na. So, may pag-asa pa para maisalba po yung property. Sabi niya dito, "Hi Sir Justin, matagal na nga po akong nakikinig sa inyo sa SMDC updates, ayan, about sa Ice Tower. Meron po ako ditong one bedroom unit facing Manila and hindi ko na nga po alam kung itutuloy ko pa yung pagbabayad ng property dahil lagi na lang po akong nasa short sa aking pagpapadala sa aking pamilya." Okay? Nung una, nagkaroon po ng property sa shore residences, hindi ko rin po natuloy. Pangalawa, nagkaroon din po ng property sa ibang developer po pero hindi rin po ako natuloy. At pangatlo, nagkaroon ako ng property sa Ice Tower pero mukhang nangangamba ako na baka hindi ko na rin po matuloy. Tanong ko sa sarili ko kung para sa akin ba talaga yung property. Pero tuwing napapakinggan ko po ang inyong podcast, lumalakas po ang loob ko. Namomotivate po ako, nai-inspire po ako. As of now, late po ang aking payment pero hinahabol ko po yung aking pagbabayad. Kaya lang pinadalhan na nga po ako ng cancellation letter. Sana matulungan niyo po ako dahil yung consultant ko po hindi ko na rin po mahagilap. Ayan. Siya po ay OFW from Canada. Mm-mm. Ayan. So hindi ko binanggit yung pangalan kasi baka yun po yung hiling niya na wag daw banggitin yung pangalan. Okay, alam nyo kabayan ka-updates, no? Ito makwento ko lang po, no? Makwento ko lang po. Ayan. Alam nyo po, sa totoo lang, wala pong halong kaetsyasan po ito. Ayan. Para lang po sa kaalaman po ng lahat. Alam nyo kabayan ka-updates, noong 2021, noong June 2021, okay, nasa ika-10 buwan pa lang po ako sa SNDC. Oo, 10 months pa lang po ako. Kasi October ako pumasok at November, December. Ay, hindi. 8 months. Tama ba? 9 months. Oo, 9 months. Nasa ika-9th month po ako ng pagbabayad. Or nasa ika-9th month po ako sa SMDC. Oo. So, ako po ay kumuha ng property. Oo, Shore 2. Kasi kabayan ka-updates, alam nyo, sa totoo lang po. Kasi po kabayan ka-updates, gandang-ganda po talaga ako sa Shore 2. Doon po sa Tower 1, yung facing Manila Bay, gandang-ganda po talaga ako doon. Oo, so sabi ko parang gusto kong kumuha dito. Kaya lang, inaano ko parang healthy ba na kumuha? I mean, kaya ko na ba kumuha? Ganyan. So, kabayan ka update, sabi ko, hindi, sige, lakas ng loob, ganyan. Kasi, parang yung gold nga nung December 2020 na panindigan ko hanggang ngayon, parang, may kwento rin pala sa gold. Ayan, mamaya, sige. Pero yung short 2, kumuha po ako. So, dala-dalawa na binabayaran ko. May short 2, may gold, ganyan. Tapos, kabayan ka updates. Ang monthly ko that time sa Shore 2 is 28,000 pesos. Tapos, yung sa gold naman, nasa 16,000 pesos. So, 44 yung monthly ko. Ngayon, parang hindi pa ako na kontento.
Sabi ko parang gustong kumuha ng Coast. Ang dami kong gustong kunin. Oo, ang dami kong gustong kunin kabayan ka updates. Kumuha ako ng Coast facing Manila Bay. Kung di ako nagkakamali, 32nd floor po yun. 32, basta 32nd floor. Oo. Nakalimutan ko na kabayan ka updates. Diyos ko, 2021 pa po ito. Kumuha ako ng 1BR facing Manila Bay. Okay, so to make the long story short, yung shore 2 at yung coast, hindi ko na panindigan. Oo. And yung canceled accounts na yun, kabayan ka updates, alam nyo, sa totoo lang po, hanggang ngayon, dala-dala ko yun, na every time may kinukuha kong property sa SMDC, sabihin, may canceled account na tong taong to, ganyan, ganyan, ganyan. So, kasi bilang seller ha, ito, kaming mga seller, ini-evaluate din po kami ng SMDC na um, na kung kaya ba namin, kung dapat pa kaming kumuha, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, so ang natira na nga lang po yung gold. Yung gold pa nga, kabayan ka, Blitz, medyo ano pa ako dyan, parang ilang beses na rin ako nakatanggap ng cancellation letter. Sabi ko parang, sana kahit dito na lang di ako mag-fail, no? Oo. So, kasi kabayan ka, Blitz, hindi rin po kasi, ayoko na mag-speak up ng mga panahon na yun. Pero, sa totoo lang, kaya naman talaga. Oo, kayang panindigan, pero may mga, ayoko. Kaya naman tayo, basta enough na yun, ayan. May mga times lang talaga, nung time na yun, minalas po tayo sa trabaho, ayan. Hindi po sa production, trabaho po, no? Yung mga nakakatrabaho ko, ayan. So, um, ay medyo mahirap pong ikwento pa. Oo, pero okay na 'yon. Ayan. So, pero alam niyo, kabayan Cup, it's in all fairness to SMDC, siya talaga gumagawa ng paraan para hindi ko sukuan yung gold. Kasi ang dami niyang mga program na sila na mismo yung gumagawa ng paraan, o baka kung medyo mabigat, ganito na lang ang gawin natin. I-stretch natin yung arrears mo, ganyan. Very considerate po ni SMDC. Kasi kung ibang developer yan, canceled na, ay goodbye, kita na namin to, sorry. Hindi ganoon si SMDC. Meron din po akong client na nakaano before. Ito po yung isa sa mga kliyente ko, hindi ko na lang po biglang, wala na akong narinig sa kanya na updates at all. As in, wala na. Meron na siyang edad. Ang alam ko, pa-cancel din yung property niya. Tapos, tumawag sa akin. Nakauwi ko ng Pilipinas, ganyan, ganyan, ganyan. So, pinadalhan siya ng program ng SMDC para bayaran yung kanyang fame. And natutuwa ako kasi bilang seller, sabi ko nga parang ang prayer ko nga talaga, sana po wala po akong naka-cancelled na units. Oo, kasi ini-evaluate din po kami sa mga cancellation. Kaya nga, naiinis ako kapag may mga naka-cancel na property. Doon may mga teams naman, kasi parang naiintindihan ko naman, no? May mga iba dito, may mga iba dito, may valid reason po, no? Pero may iba talagang, it's easy for them na, ayoko na, hindi ko na feel, ganyan. So, okay lang, yung 50K, okay lang yan. May mga ganun. So, okay lang mawala yung 50K, pero yung oras namin, yung boses po namin. Ito nga, nagkakasakit na nga ako, pero di ba? Oo, so yun nga po, kabayan ka updates. In all fairness kay SNDC, um, gumagawa talaga ng paraan para makasurvive, no, yung kliyente mismo. Dumating po talaga yung time, nung na-survive ko yung gold, dumating talaga yung time na parang may doubts po ako sa sarili ko. Na parang ganyan, yung message nyo nga po sa akin, parang ganyan, parang hindi para sa akin yung property, ganyan, ganyan, ganyan. Parang hindi ko kaya, ganyan. Parang ayokong kumuha ng pangalawang property. Oo. Dumating yung time na parang may isa akong kapatid sabi sa akin, kailan ka kukuha ng bahay? Sabi ko parang ayoko. Natakot na ako. Parang may doubts na ako. Parang
tingin ko kung kukuha man ako ng bahay, siguro yung may pang fully paid na ako para wala nang tsatsyabureche. Parang at least akin na yung bahay, ganyan. Sabi niya, parang, Justin, dapat kumuha ka ng bahay. Kasi ikaw ang nagsasabi kapag hindi ka pa kukuha ng bahay, baka mahal na yan. Nabuo mo nga yung pang 100%, pero yung 100% na yan, pang 50% na lang yan sa time na yun, ganyan. At saka dito po ako dito talaga ako nagising, no? Kasi sila, hirap na hirap sila, pero may bahay sila. Ako parang, ah, kahit saan ko gusto magpunta, magbakasyon, ganyan, bigla ang book ng ticket, kaya kong umalis. Pero yun nga, nangungupahan pa rin ako. Sabi niya parang, Justine, ang pagkain pwedeng hingin sa kapitbahay. Ang tubig pwedeng hingin sa kapitbahay. Pero ang bahay, ang tinitirhan, hindi mo pwedeng hingin yan. No? So, imagine kung titira ka pa sa kanila, nako, issue na yan. Iba pa rin talaga yung meron kang, may space ka talaga na parang sarili mo, ikaw ang gagawa ng batas para sa bahay na yun. Ganyan. So, yun po yung kwento, kaya po ako nandito ngayon sa Mandaluyong. Oo. Pero, dumating ako sa point na ganyan, na parang, naisip ko, parang sa akin ba talaga ang property? Kasi lagi na lang nakaka-cancel ng property. Bukod pa dito, Kabayan Updates, meron pa akong isang property, Mandaluyong din. Ayan, ibang developer. Hindi cancel, pero nabenta ko. Oo. So, nagkaroon din po ako ng doubts, Kabayan Updates, no? Nagkaroon din po ako ng doubts, no? Pero alam mo, sa ating ka-updates na nagpadala po ng message sa kanyang WhatsApp, alam mo, wag kang panghihinaan ng loob kasi naniniwala ako na lahat tayo anak ng Diyos. Oo, lahat tayo anak ng Diyos, Diyos ko. Before nung bata ako, sabi ko, parang feeling ko ang Starbucks para sa mga mayayaman lang yan, sa mga uh, elitista lang yan. Pero 'di ba? May Starbucks tayo ngayon, 'di ba? May isa akong kaibigan, dinala niya ako sa Starbucks. Okay? First time ko yun, ang sabi lang niya, sabi ko pa, nung una kong pasok, ang mahal dito, parang ayoko dito, ganyan. Sabi niya, Justine, anak ka ng Diyos. Kung ito mga mayamang to, nakakainom sila ng kape na worth 150 pesos, ikaw din, kaya mo din. Oo, so, alam mo yung parang, unang try ko ng kape ng Starbucks, yung may mga whipped cream pa yan yung mga mocha frappuccino, parang, shucks, feeling ko ang yaman-yaman ko. Anak din pala ako ng Diyos, ayan. So, ako ma-advise ko lang, magtuloy-tuloy lang tayo. Kasi ang daming program ng SMDC para hindi lang ma-cancel yung property. Ang daming program. Basta ang importante, nakipag-coordinate lang po kayo. Ayaw kasi ng developer na nagka-cancel ng property. Oo. So, kung halimbawa may mga problema kayo sa mga finances, hindi kayo makapaghulog, makipag-coordinate lang po kayo. Ibabalikan ko po yung short 2. Okay? Kabayan ka updates, alam niyo po, netong August, kasabay ng 8/8 promo, ayan, kumuha po ako sa short 2. Facing Manila Bay po, dati, ang kinuha ko 17/11. Sa lahat po ng mga nakikinig dito na may unit kung ikaw na merong unit ng 1711, ako po ang may-ari din before. Oo, pero na-cancelled. So, ngayon, Kabayan ka updates, nakakuha pa rin po ako sa Facing Manila Bay. Reopen po yun, pero hindi na po 1711. Ayoko na lang banggitin baka siguro ipapakita ko nga po dito kapag na-turnover na. Kumuha na rin po ako ng fame. Pero yun nga, Kabayan ka updates, ang plano ko po doon, syempre, hindi ko po sila huhulog-hulugan from my pocket, no? Pinag-ipunan ko talaga yung 5% na down payment, and
naglaan din po ako ng konting pang interior or budget po pang bili ng gamit. And then ipapa-Airbnb ko nga po. Oo. So sila po yung bahalang magbayad sa sarili nila. Ayan. So yun po kasi yung plano ko, kabayan ka updates. Okay. So medyo kabayan ka updates. So totoo lang, nakakaramdam ako ng takot, pero kung iba nga nakakayanan, ba't hindi ko kaya? Oo. So, yun lang, kabayan ka updates. Kasi nung nabasa ko nga po itong message ng ating nagpadala ng WhatsApp message sa atin, nakita ko bigla yung sarili ko na parang napanghinaan din po ng loob. Pero alam mo ito sa lahat po ng mga OFWs natin na nagpapadala sa Pilipinas, please magtira po kayo, magplano po kayo para sa sarili nyo, kasi hindi po lahat ng pagkakataon fit tayo to work, no? Maganda na nagiging channel of blessings po tayo sa ating pamilya, pero hindi po pwedeng ah, buo, no? Yung buong suporta, buong sweldo, napupunta sa kanila. Okay, kasi meron din po tayong buhay na kailangan i-manage. Meron din po tayong buhay na kailangan planuhin. O lalo pa pag single ka, katulad ko single. O pag tumanda tayo, paano na lang po tayo? Saan tayo hihingi ng pagkain? O alangan naman doon po sa mga napagtulungan natin. Tapos kapag hindi binigyan, manunumbat. O, so ako, sa ating nagpadala po ng message, alam kong mahirap, pero sometimes it's okay to say no. Hindi po ako anti-family rito Pero, ando doon po yung concern natin sa ating pamilya. May pamilya rin po ako, pero may mga pagkakataon na kapag tingin nyo parang nauubusan na kayo dahil po sa tulong, 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 padala, 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 no? Mag-isip na po tayo. Learn to say no. No, may kakilala rin po akong ganyan na parang pinanindigan talaga yung pagiging breadwinner. Saludo po ako sa lahat po ng mga breadwinners. As in, saludo po ako. Pero hindi po lahat ng pagkakataon dapat pinapairal po natin ang pagiging breadwinner po natin. Magkaroon din po tayo ng konting limitasyon para may iba rin po sa pamilya, no? Kumilos. Hindi po kailangan lahat ng breadwinner. Tama ba? I mean, kailangan po lahat tayo breadwinner. 'Di ba? So, wag nating sarili din yung problema. Oo. Hindi, naniniwala po ako na ang lahat ng taong nakikinig ngayon dito, lahat po kayo anak ng Diyos. At lahat tayo deserve natin na magandang buhay, na magkaroon ng bahay, magkaroon ng property na nag-generate ng income. At sa'yo, sa nag-message po sa ating WhatsApp, deserve mong magkaroon din ng bahay, magkaroon ng property. Okay? So, kung nasa point ka na may problema about your unit, di makapag-coordinate po tayo sa company, sa SNDC. And matutong mag-budget. Oo, matutong mag-budget kung magkano lang ba dapat ang kailangang ipadala. Kasi kabayan ka, ang hirap talaga kapag wala talaga tayong napundar. Ang hirap talaga nun. Ako, sinusumpa ko po ang kahirapan talaga. As in, ayoko na pong bumalik dyan. Sorry for the word, pero ay nako. Though, may mga times na hindi, ewan ko lang sa inyo, pero may mga times na kapag nakita ko ng mga ng mga uh, uh, depressed area, no? Kasi naaalala ko yung pagkabata ko. Kasi hindi ko po kinakahiya. Galing po ako doon talaga. Oo. Kung ano man po yung term nyo
galing po ako doon. Hindi po ako doon tumira, pero sa mother side ko, minsan po akong tumira doon sa ganung lugar at naging masaya naman po yung aking kabataan. Oo, pero siyempre, may mga times na may mga times na parang nabubuo po yung insecurities mo sa buhay, na bakit si ganito, bakit yung mga ibang tao sa mall, hinahatid, sinusundo, pinagbubuksan ng driver ng pintuan ng kotse, bakit ako, tricycle, alam niyo ba Kabayan Cup, please makwento ko lang po Kabayan Cup, deeds. May mga gato akong thought minsan ng bata ako, sabi ko parang, what if tumambay ako sa Shangri-La Hotel, tapos kunwari tatawid ako, pag nakita ko maganda yung kotse, kunwari mahimatay ako, ganyan. Tapos kapag nakita ko yung bahay, maganda, sabi ko, sino kayo? Sino ako? Nasaan ako? Amnesia. Wala na po akong pamilya. Nag-iisa na lang po ako sa buhay. Yung mga ganun akong thought dati, parang sabi ko, parang gawin ko kaya yun. Oo, yung tipong para makawala ako sa lugar na Pero yun nga, pag halimbawa naman, ah, nagising ako, yung bahay medyo hindi maganda. Sorry po sa abala. Nagutom lang po ako, alis na po ako. Pag hindi maganda bahay, aalis agad. Pero pag maganda bahay, kunwari may amnesia. Sino kayo? Nasaan ako? Di kasi kabayan ka updates. Of course, may mga ganun tayong thought na parang, lalo ng mga bata tayo, parang gusto nating, alam niyo yung makaramdam man lang ng konting kaginhawaan sa buhay. Kaya nga, sa totoo lang po, talagang kinareer ko nga po talaga yung trabaho kasi, Diyos ko, no, ayoko talagang bumalik, no. Pero dito sa trabahong to, ito naman yung trabahong parang nakamdaman ko na hindi lang ito basta-basta ah, na babayaran tayo. Pero ito yung trabahong masaya ko. Masaya na nakakatulong ka, ganyan. So, lalo na kapag may mga pa-super super thanks, ganyan, may mga pakape, ganyan. Oo. Pero yun nga po kabayan ka, ayan, sa lahat po ng mga nagka-problema ngayon sa property, sa mga hulugan nila, please, mapag-coordinate po kayo sa SMDC. No, kasi maiintindihan po nila kayo. Hindi po sila basta-basta nag-cancel ng property. Basta nakikipag-coordinate lang po kayo. Oo. Okay. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos ay deserve magkaroon ng magandang buhay, deserve magkaroon ng property. Nasa mga kamay lang po natin yan, kabayan ka updates. O, di ba? Hindi na po ito SMDC podcast, no? Kumbaga parang na to? Parang, food for thought, ganyan. Diyos ko, magagalit po yung ating doktor na naman nagsasalita na naman tayo. Good luck talaga sa atin. Na-miss ko lang kayo kabayan kaptis, kaya kailangan ko talaga mag-podcast, no? Anyways, gusto ko nga din palang batiin ng shout out po kay sino ba to? Kay Miss Eileen. Sabi niya, "Hi Sir Justin, thank you po sa pag-upload ng Sans Res, saka sa pag-shoutout po last time. Ingat po kayo lagi." Ayan. Maraming salamat Miss Eileen. And sa ating sino ba nandito? Okay, kabayan ka, please ito nga pala sa lahat po ng mga nag-i-inquire ng mga property, mapa-unit or parking man yan, please, makipag-deal lang po kayo sa mga lisensyado, sa mga in-house specialist ng SMDC. Kasi may kumakalat po, Diyos ko, short 3, parking, 1.5 million daw tandem. Please, mag-ingat po kayo. Oo. Ayan, dapat kung may mga nakakausap man kayo na tiga SMDC, kung kinakailangan hingan niyo po ng ID, hingan niyo po, no?
May mga kliyente rin po ako gusto ko na lang din palang humingi ng tawad po. I would like to take this time para mag-apologize sa lahat po ng mga hindi ko na nasagot na emailan ng proposal, no? Kasi kabayan ka updates, very careful na po talaga ako. Hindi na po ako nag-entertain ng mga ka-updates um, na meron na pong nakausap. Okay, so hindi na po ako nakipag-usap doon. May mga ilan akong hininga ng email address. May mga ilan na po akong nakausap sa WhatsApp. Tinanong ko kung may consultant na ba nakausap. No? So, yun. Kung hindi ko man kayo napadalhan, pasensya na po kayo. Because, ayoko na po, mas maganda kung yung consultant yun na lang po yung kausapin nyo. Oo, ayoko na po makialam dyan. Okay? So, gusto ko lang talagang medyo healthy lang po, no? Bilang kapatid po ako sa industriya ng iba ko pang kapatid, ayoko na lang din talaga ng issue. Oo, at mahirap na. Okay, kabayan ka, please meron pa rin po tayong promo sa SMDC Gold City. 15% down payment payable in 36 months and 85% balance to bank financing sa lahat po ng hindi pa nakapanood ng updates last September 28 sa Gold Towers. Nako, i-click nyo lang po yung link dyan po mismo sa ibaba. Same din po sa Ice Tower, ganoon din po ang term natin. Meron pa po tayong mga available units pa po dyan, no? Magaganda po yung ating mga available na units. Kung gusto magkaroon ng office unit, ha, then papaupahan mo parang Airbnb, no? O office unit, nako, mag-message po kayo sa ating WhatsApp or Viber number. That's 63915281435. That's 63915281435. And kung kayo po ay bago lang po sa ating channel, please don't forget to subscribe to my channel for more SMDC videos and updates and podcasts. Tayo rin po ay nag-upload ng mga episodes ng ating podcast sa Spotify and Apple Podcast. And syempre, pakilike din po ang ating Facebook page, SMDC Kabayan Investments, and Justin Archeda SMDC TV. Meron din po tayong TikTok account. Paki-follow din po Kabayan Ka Updates, no? At abangan nyo pa rin po yung sale residences na ating ina-updates diyan po mismo sa Mall of Asia as of September 27. Hindi pa po nakapag-upload ng video, ine-edit ko pa lang po. Sa lahat po ng mga Kabayan Ka updates na hindi ko po nasisilip, like yung mga project nila like Mint, South2, Twin, Gem, lahat po yung Kabayan Ka updates, iisa-isahin po natin yan kapag medyo gumaling-galing na nga po tayo. Oo, panalangin niyo po Kabayan Ka updates kasi ang hirap talaga magsalita ng barado po ang ilong talaga. Oo. Sa lahat po ng mga Kabayan Ka updates na may mga iniindang karamdaman, fever, flu, ubo, sipon, sakit, na kung ano man, ako, in Jesus' name, gagaling po tayo. Oo, basta samahan lang po ng disiplina sa pagpapahinga at dasal. Ayan. Again, Kabayan Ka, it's naku, kamustahan lang po ito. Pasensya na po kayo. Wala tayong gaano maitapik ngayon. Ang hirap talagang mag-podcast ng ganito, pero sana po nag-enjoy po kayo sa ating episode ngayong araw na ito at nakapag-share ako ng konting tulong ayan sa ating nag-send po sa ating WhatsApp, sa ating ka-updates na iniisip niya na parang hindi para sa kanyang property. No, again, uulitin ko po, bibigyan ko po ito ng diin sa inyo. Lahat po tayo deserve magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, magandang property. Nasa mga kamay po natin ng ating kapalaran. At syempre, kasama dyan ay dasal. Hindi sa bunganga ng boss mo. Oo, naniniwala ako dyan. Hindi po sa mga sa bunganga ng boss mo ang magdidikta ng kapalaran mo. Nasa katawan mo yan. Again, naku Kabayan Ka, it's maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Ako po
ang inyong virtual associate sales director, Justin Archeda, na patuloy po na nagpapaalala sa inyo, Kabayan Cup, date sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, maraming salamat po sa inyong panonood mula hanggang dulo. Ingat po kayo lagi, Kabayan Cup. Dits inom ng gamot, bawal magkasakit. Thank you so much and happy investing, everyone. Bye!